Hello mga kasating, kumusta po kayo? Ayan guys, meron tayong mga ihahatid ngayon. Sama natin si Kuya Gerald. Sa SMDC po tayo ngayon at tayo po sa ating mga kliyente po natin, mga suki na po natin dito, no? Share ko lang sa inyo yung isa naming client dito sa SMDC. Kung napanood nyo na yung last time na kung saan nag-vlog kami together with Dexter, hindi lahat ng bahay pangtirahan lang. May bahay na pwedeng maging investment. May bahay na pwedeng maging negosyo. At may bahay na pwedeng magbago ang future mo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ako nga pala si Kuya George. Dito natin pinapakita ang mga actual house tour, real client stories at mga investment opportunities malapit sa Clark. Kaya kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-click mo lang ang subscribe button at notification bell para ma-update ka sa mga latest vlog, property tours, actual turnover at real investment journey. Baka ang susunod nating i-feature ay ang sarili mo ng bahay. Ngayon, samahan nyo kami ni Dexter habang bumibiyahe tayo mula NLEX Santa Ynez Exit hanggang SMDC Cherpo Homes 2 sa Mabalacat, Pampanga. Isa ito sa pinakamadalas na tanong ng ating mga kababayan, lalo na sa mga OFW natin. Kuya George, gaano ba talaga kalapit sa Clark Airport? Madali ba ang access? May available unit pa ba? At saan ang pinakamagandang location sa loob ng community? Sa vlog na ito, hindi lang natin sasagutin ang mga tanong na yan. Ipapakita natin ang actual drive, actual community at ang available unit na pwedeng ma-avail. Pero hindi lang yan. Habang iniikot natin ang Cherpo Homes 2, may isang pagkakataong hindi natin inaasahan. Nakilala natin ang isa sa mga bagong homeowners, si Mr. Cesar. At alam nyo ba, ang plano niya, hindi lang siya bumili ng bahay, bumili siya ng opportunity. Ang kanyang bagong turnover unit ay plano niyang gawing short-term rental para mapakinabangan ang patuloy na paglago ng Clark at ang dumaraming mga biyahero at investors sa lugar. At ito pa, kung matagal ka nang nanonood ng channel natin, ito rin yung bahay na una nating na-feature noong under renovation pa, kasama si Sir Joel ng Day and Night Construction. Balikan natin ang parehong bahay at makikita natin kung paano unti-unting naging realidad ang isang pangarap habang patuloy ang pag-unlad ng Clark, habang papalapit ang North-South Commuter Railway, habang dumarami ang malalaking development at investor. Ang tanong, handa ka na rin bang magkaroon ng sarili mong property bago pa lalo tumaas ang value? Tara, samahan nyo kami. This is Kuya George at welcome sa panibagong property journey. Along the way, mayroong isang client na pinabol kami, no? Galing pang Isabela, tapos gusto niya set up yung kanyang unit. Yung kanyang unit naman, kung napanood nyo na yung una nating isa sa mga vlog natin about magkano na ba yung renovation dito sa SMDC. Yung worth na 300,000 na unit na kapag nagpagawa kayo, dun sa video, ililink ko na lang yung video na yun. So, ang may gawa nun si Sir Joel ng Day and Night Constructions. At napanood niya at natuwa naman siya, tanya tayo at nagawa na din yung unit niya. And since wala naman siya masyadong pasyal-pasyal lang siya dito sa Pampanga. So, sabi niya sa atin, pwede daw ba niyang i-Airbnb. So, ang ginawa natin, tinulungan natin siya paano i-set up yung Airbnb. Nung na-set up na yung Airbnb niya, medyo first time din natin mag-manage, no? Pero ang setup is siya yung mag-take over ng booking pa rin, so sa kanyang account. So ginaid lang natin siya, yung mga checklist. Pumunta siya sa office noon before siya bumalik sa Isabela. Sinet up niya muna. Nung na-set up niya, so naka-receive siya ng booking by Monday. So sa Saturday, before Monday, dun yata tayo nakita niya. Tapos, Sunday sinet up. Tapos, pagbalik niya sa Isabela, nakarun na by Monday yung Airbnb. At may booking agad, guys. So, pinahandle natin dito si Gerald. So, ayun guys, very happy to share with you na kumikita na po yung unit niya. So, ilan booking niya ngayon, right? Naka-tatlo na siya. Tapos yung isa extension. So, ito po siya. Ito yung ano niya, ayan o. Yan, yung mga naka 8,000 siya within a week. So, may percentage naman tayo doon. Siyempre tayo sa cleaning,
tayo yung sa laundry and accept ng check-in, check-out ng client. So very important na before mag-check-in, before mag-check-out, naka-document lahat para at least transparent tayo, no? So weekly na check namin ngayon, share na yung kita. So ayun, natuwa tayo dahil all of a sudden by 1 week lang na setup, kumita na siya, no? Malit lang pero okay na rin, di ba? Not bad na rin. Tapos yung bahay ayun, nalilinisan and well, kumita lahat actually. Yung laundry, yung ayan, yung nagmamanage. At then at the same time siya. So, 'di ba? Tapos pag umuwi siya dito sa Pampanga, so i-close na yung booking na 'yon. And that's it. Guys, no. I don't know kung tama ba yung pagkakasunod-sunod ko, pero if you get the idea, yeah, it's ano lang to, kumbaga instant vlog ko na kasi na-excite ako dahil yun nga, for 1 week lang namin na set up, kumita na agad yung Airbnb niya. And kwento ko lang, nung time na yon na nagkaroon siya ng first booking, nung Monday nasa Tagaytay ako, minute up namin si March Lopez. I don't know if you are familiar with March Lopez, pero isa siya sa mga tinusubaybayan ko, pina-follow ko about this Airbnb na venture. Mostly sa kanya naman is mga resort sa South, sa Tagaytay, and gusto ko siyang gawin dito sa Pampanga, pero kasi doon iba yung setup, kita ko rin yung difference. But the thing is that meron din ako natutunan by that nung pag-uusap namin ni March. So follow nyo rin siya guys sa Facebook, no? Mga resort naman yun sa kanya. Pag may lupa kayo, ginagawa niya, kino-convert niya ng resort. Yung resort na private lang, you know, yung 100 square meter mo, gawin yung duplex, tapos may swimming pool, tapos ipapa-Airbnb niya muna, tapos before niya ibenta, okay, right buyer, ay kumikita siya, no? So by looking for yung buyer na bibili doon is kumikita siya ng booking. And ang good thing doon, syempre maraming magkaka-interest dahil kumikita na yung property. So madali lang siyang i-alok. At syempre medyo mataas din yung di ba, magiging value. Anyway, so nung Monday, nasa Tagaytay ako. Ngayon, tumawag si Sir Cesar sa akin. Sabi niya, George, may booking na. Tanggapin ko na ba? Sabi niya sa akin. Sabi ko sa kanya, wala ako sa kaso sayang naman yan. Anyway, nandun naman yung kapatid ko, isend ko sa'yo para ipa-receive mo, padaanan mo dun sa office ko, dun sa may laundry shop, para ma-assist niya yung unit mo. So, ayun nga, nangyari, pina-assist ko siya kay ayun, sa kapatid ko. And before that, I think naghapon pa, morning niya kinordinate. Buti na lang kinordinate niya kasi wala pa pala siyang connection, no? Wala pang connection ng tubig. Kailangan pa palang puntahan sa PMO. Kaya kailangan pa palang siyang puntahan sa PMO. And ayun, buti na lang, okay. Dahil nung pagka alas 2 na, nandiyan na yung client. Anong client? Tagasan yung client? Yung mo? Nasis mo? Hindi na nagana? Hindi na nagana kasi nagtawag lang sila bigla. Dire-diretso na, no? Diretso na. Noong time kasi na yun guys, maraming mga nakabooking dito. Gawa ng yung mga lugar nila, binabaha, may work sila. Mga part ng Pampanga yun na talagang nalulubog sa baha guys. So dito yung mga takbuhan din nila para continuous pa rin sila sa di ba? Okay, sa work nila, or mostly work from home guys, no? So nakakatuwa lang dahil ayan, sisend na sa atin yung pera. At ano lang naman ito, try and error pa lang ito dahil first pa lang, ngayon pa lang natin siya sineset up. Make sure ko na lahat is kikita, no? Hindi yung parang kung isa lang, kasi parang partnership nga, di ba? So okay naman, may mga adjustment, may mga but doable, workable. So tuloy-tuloy lang. So ang ginagawa namin every Saturday yung parang reporting kung magkano lahat yung mga pumasok, ayan, booking.
ni-screen siya lang siya, yun. So, natutuwa naman ako because it all worked it out. So, sa mga client natin dyan, if you're looking for a property na magkakaroon kayo dito sa Pampanga, I highly recommend din, lalo na kapag Airbnb, mga short-term rental, si SMDC guys. Unang-una, ready for occupancy siya. Nandito lang din kami sa harap, di ba? And, sa harap ng magmamanage, di ba, sa inyo. The good thing about it then is the location itself. Malapit lang siya sa Clark International Airport. Kung di nyo na pa naman siya titirhan, yun, set up mo siya for short-term rentals. Because we have the numbers guys. We have the, ito na eh. Pagdating ulit niyan dito ni Sir Cesar, I'll make sure na may interview siya. Yung ginawa ng process namin sa kanya for 1 week without knowing, without anything na, contract, just go ahead, yun. So, we're very happy because he's earning, guys. He's earning, no? And pag nandito siya sa Pampanga, meron siyang bahay. And that's all about it, no? You have a house, and you have at the same time, an investment, no? So, ayan guys. Marami pong salamat sa panonood. It's a crash video. Sabihin, short video lang to. I just very happy because isa na naman po. Ito pong si Sir Cesar. Di po natin client ito. Dito, iba po yung agent niya. Iba po yung kumbaga nag-assist sa kanya para kumuha ng property. Yeah? But it's workable and madali na siya kausap, lalo pa kaya sa mga client natin na kumuha directly sa atin, di ba? So ayan, maraming salamat. May sasabihin ka ba, Gerald? Wala na siya masabi guys, because ayan, if you find this video helpful guys, please do like and subscribe. This will give you value, no? And also will help you, guide you kung gusto nyo kumuha dito ng property, especially near Clark guys. Marami pong salamat. Muli ako nga pala si Kuya George at kasama ko si Gerald, sabing dream home you deserve. people you trust. See you and God bless. Like and subscribe guys. Okay, balik na tayo sa delivery. Ayan. Bye! Yan, solar ang lapad. Oh, solar. Yan ang rent sa atin. Kay March.